Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, by the way guys, gusto ko lang kayong pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love, reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Ayan, kung nagustuhan mo yung reading natin, no? Mag-subscribe ka na. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So, ayan guys. Sa mga interested naman sa ating private reading, sa ating rituals, cord cutting, wishing candle, and love binding. Ay, nakalimutan ko na, no? So, sa mga interested, guys, ayan, sa mga gusto mag-inquire, ayan, pasensya na sa ingay ng motor. Iiwan ko na lang yung link ng aking Facebook page at ng aking Facebook. Ayan, message nyo na lang ako guys. Alin man sa dalawa na yan, re-replyan ko kayo, okay? So, tignan natin. Kanina ba itong love reading? Pero doon muna tayo sa inyong angel number, no? Angel number para sa inyo. Angel number mo. Ano ba yung message sa inyo ng inyong mga angel? 10-10. Baka like ka nakakita ng angel number 10. 10-10. So, pwedeng repeating numbers. So, pwede naman. So, sinasabi dito, I am patient. So, siguro may naiinip na. Basahin natin, guys. Keep your thoughts positive and be patient as everything is working out for your highest good. Trust that your angels are working behind the scene to help you. So, nakikita ko, guys, medyo frustrated ka, no? Parang napapagod ka na mag-antay. May magiging resulta pa ba? May mangyayari pa ba? Dapat pa ba mag-antay or dapat na mag-let go? Parang kailangan doon na sa bagong doon na kayo mag-go sa inyong bagong plano, no? Parang dapat meron kang plan B. Ang pinapakita kasi sa akin dito, guys, ngayon medyo nade-depress or down talaga yung energy mo. Hindi mo alam kung bakit parang napaka-negative, bakit nararamdaman mo to. Na dapat hindi mo naman to nararamdaman. So, ang daming negative na tumatakbo sa isip nyo, ang daming negative na nangyayari ngayon sa paligid mo. Or, alam mo yan, na-absorb mo yung mga negativity sa paligid mo eh. Pero kung wala kang pakialam dito, like hindi ka madaling maapektuhan, hindi ka makaka-absorb ng negative, mapoprotektahan mo pa yung sarili mo. Okay? So, yun ang inyong angel number, message sa inyo ng inyong mga angel. So, ayan, tignan natin ang inyong love reading. Okay. Love reading. Okay. Love reading, ano yung message sa'yo? Kanina itong love reading spirit guide. Meron tayong, ayan, dalas ng card, no? Meron tayong I feel alone even when we're together. So, parang hindi ka maramdaman ng person mo. O, pwede ikaw to. Parang hindi mo na maramdaman yung person mo. Parang may mga pag-overthink ka dito sa pinapakita sa akin, no? So, yung pag-overthink mo na to, parang may something na may tinatago siya sa inyo. Hindi mo siya maramdaman kasi parang mas nakikita mo siya na... So, alam mo yung kantang when you were there, you were everything I am. Tama ba yung lyrics ko? Basta yon, bigla siya pumasok sa isip ko, no? Siguro, kinakanta mo siya or LLS ka ba doon sa kanta na yon? Bigla ko na-channel yung kanta na yon. So, or pwedeng ganun mismo yung gusto sabihin sa inyo ng person mo. Okay? So, parang to guys, ang nakikita kasi sa'yo ng person mo, or pwedeng ikaw to, no? Parang, bakit nagbago ka na? Parang ganun. Gusto mo sabihin sa kanya, pero hindi mo masabi sa kanya, na parang, bakit nagbago ka na? Bakit hindi mo na ako maramdaman? Parang ganun. Bakit, parang hindi na kita maramdaman, and may mga times pa dito guys, na talagang lumilipas yung maghapon, na baka hindi ka na kinakausap. Okay? Sige, titignan natin bakit ganun yung nangyayari. Okay? Huwag mo na natin i-judge yung person mo. Baka meron siyang malalim na dahilan kung bakit
bigla siyang naging dry. Bakit may pagbabago nangyayari sa kanya, okay? Tignan natin. Oops. Okay, so meron tayong pace. Pace ba to? Cursive kasi. Pace what hidden truth will set you free. Ah, okay. May tinatago. May nakikita ko rito, guys. Possible na baka yung person mo, medyo, baka ikaw to. Basta may nakikita akong ibang person na involved dito sa relationship na to. And yun ang nagiging dahilan. Kung sino dito yung nagiging cold, siya yung parang may tinatago. Then, ang parang nangyayari, takot sa sariling multo. Okay? For example, pwede yung person mo, no? Kasi, message kasi ng person mo dito, hindi ka niya maharap eh. Siguro dumadalas yung pagtatalo. Then, parang dumarating sa point na takot nga sa sariling multo kasi parang meron siyang tinatago, no? Pero mas malakas na sa energy ng person mo. Or baka kaya lumalabas din yung energy mo kasi pwedeng ikaw, may ka-talking stage ka rin. Okay? Pero mas nakikita ko sa person mo, guys, yung parang pinaninindigan niya yung pagiging cold niya dito. And pinaninindigan niya na kung meron siyang ka-talking stage ngayon, pinaninindigan niya yon. Pwedeng same kayo eh. Okay? Ikaw nakikita ko may ka-talking stage ka, pero parang nag-overthink ka sa person mo. Okay? Ayun na, nag-overthink ka sa person mo, parang nandun sa point na gusto ka rin naman niyang makita, and ikaw nag-overthink ka na parang may pagdududa ka na. Wala ka lang siguro talagang ebidensya, parang ganun. Wala kang matibay na ebidensya rito. Pero nararamdaman mo na parang may something dito sa relationship na to. So, nandun na yung pag-overthink. Parang same kayo, may pagdududa sa isa't isa. Ayan. Tignan natin. Meron tayong, ayan o, love can mend the deepest wound. Na may nasasaktan na dito. Nakikita ko mas nasasaktan ka rito. Mas nahihirapan ka. Ayan, minamalat. So, nakikita ko na mas nahihirapan ka, mas mabigat yung loob mo ngayon sa nangyayari sa inyong dalawa. And parang every time na ginagawa niya na nagiging cold siya, nadudurog ka. Kasi nararamdaman mong may iba. Or pwedeng aware ka na baka talagang merong iba. Meron kang reason na magduda kasi meron talagang naging involved. 'Di ba? And nandun ka sa point na iniisip mo na itong person na to, pwede niyang, pwede kanyang iwan anytime. Kasi ngayon cold pa lang eh. Cold na siya eh. So nararamdaman mo, doon pala sa pagiging cold niya sa inyo, medyo may distant na siyang ginagawa. So nakikita kita na mas nadudurog ka dun sa ginagawa niya ngayon. Okay? Siguro ang kailangan mong gawin dito, habaan mo yung pasensya mo, unawain mo tong person mo. Pero kung hindi na talaga kaya, guys, tanungin mo rin yung sarili mo, bakit nagkakaganito yung person mo? Kasi ito, guys, dalawang factor lang yan. Kung bakit nagkakaganyan. Kung ibinigay mo naman lahat, pero nagiging cold pa rin siya, nasa kanya na yung pagkakamali. And kung alam mo sa sarili mo, wala ka namang in-invest, or at least hindi mo naalagaan yung person mo. So, meron kang pagkakamali doon kasi may pagkukulang ka sa person mo. Okay? Pero kung talagang alam mo sa sarili mo na ginawa mo naman lahat eh, pero bakit nagiging ganito siya ngayon? May nagbabago sa kanya. Diba? So, ibig sabihin, wala sa yung pagkakamali, nasa person mo. So, hindi ka dapat mag-guilty doon kasi ginawa mo naman yung best mo. Binigay mo naman yung best mo. Okay? Tignan natin, additional message. Additional message. Additional message. Meron tayong let turn mistake into lesson.
Let's turn mistake into lesson. So, may pagkakamali nga talaga. So, feeling ko, same kayo ng person mo na merong pagkukulang doon sa relationship. Tapos, aware ka at aware din yung person mo na meron siyang ka-talking stage. So, ang mali dito sa relasyon nyo na to, guys, sa halip na itama or sa halip na ayusin, bakit mas pinili nyo na meron kayong ibang makausap? Diba? Sa halip na dapat kayo yung nag-uusap, bakit mas pinili nyo na i-open itong problema na to sa ibang tao? Ano bang kinalaman ng taong yon? Diba? Parang, anong magagawa niya doon sa relationship? So, itong relationship niya ng person mo, ang mag-aayos nito, kayong dalawa ng person mo. So, sino ang dapat nag-uusap dito? Kayo ng person mo. Diba? So, kung i-open mo sa ibang tao yan, alam mo kung ano yung pagkakamali mo. Okay? So, ayun nga guys. Sa nakikita ko kasi rito, meron talagang pagkakamaling nangyari. Okay? So, tama naman yung sinabi rito, no? Na dapat alam nyo kung ano yung naging lesson nyo dun sa pagkakamali nyo na yon. So, dapat meron kang mahugot na lesson and may i-apply mo siya sa kasalukuyan. Paano mo siya itatama ngayon sa kasalukuyan? Okay? So, titignan natin, guys. Okay, kanina po itong love reading. Letting go is sometimes the kindest choice. Alam mo, ikaw yung parang aalis dito. Oo, ikaw yung nakikita ko parang pagod na dito sa relasyon na to. Pagod na parang maayos pa or umasa pa. Pagod na parang may patutunguhan pa ba? So, tama yung angel number mo kanina, no? Ito. Okay? Na parang napapagod ka ng mag-antay dito. So, kung makikita mo yung sabi ito, your love has changed my life. So, I think itong person mo na to, sa kanya yan marirealize pag umalis ka na dun sa sitwasyon. Pag pinalaya mo na yung sarili mo. Sa kanya marirealize na umalis dito sa relationship na to. What I mean, sa kanya na-realize nung umalis ka rito sa relationship na to. Okay? So, yung pinapakita dyan, guys, talagang yun yung tamang hakbang na ginawa mo. Kasi, dun siya, guys, matututo. Okay? Titignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. So guys, meron tayong nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. Oh, pwede pa na matagal na ito nangyari, no? May nakikita kasi akong pagkikita rito at kinakabahan yung person mo. Pwede naghiwalay na kayo. And ganyan parang nagpapalpitate siya na makikita ka na naman niya ulit. Na magtatagpo na naman ulit yung landas nyo. So, yun yung nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon. Okay, di niya alam kung paano kanya i-approach. Siguro sa'yo, sa isip mo, sa end mo na parang, bakit kailangan mo pa ako i-approach? Parang ganon. Eh siya kasi guys, parang awkward na hindi kanya kausapin since may pinagdaanan kayo. Di ba? May pinagsamahan naman kayo. So, yung feeling ng person mo dito, parang kailangan kanyang makausap. Magkaroon man lang at least closure. And siguro nung pag-alis mo, hindi mo na siya binigyan ng chance na magsalita pa kasi mas masasaktan ka. Okay? So, ayan. Letting go is sometimes the kindest choice. Tignan pa natin. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong lost. Ayan o. I feel lost without you. Nung naghiwalay kayo, parang nawala talaga siya ng gana. And unti-unti niyang nararamdaman
nawala na pala yung presensya mo. Nung nadadown siya guys, sa kanya hinahanap yung presensya mo. Yun yung pinapakita sa akin dito. So, wala na pala siyang kakampi, no? Kasi nalilibang siya eh. Nung maganda yung nangyayari sa buhay niya, masaya siya, na-enjoy niya yung buhay niya. Alam mo yon, hindi kanya nakikita kasi masaya siya eh, that time. Hindi niya naiis na nandyan ka pala. Okay? Kasi nalilibang siya eh. Pero ngayon na parang nagkakaroon ng problema sa buhay niya, nagkakaroon guys ng parang, paano ba? Parang nagkakaroon ng mga conflict, parang kinakarma. Doon niya nare-realize eh, na parang kailangan niya pa rin presensya mo. Doon niya lang napansin, napuna na wala ka na pala dyan. Okay, sabi natin matagal-tagal na kayo naghiwalay. Pero lately niya lang naramdaman na parang, wait, parang may kulang doon sa buhay ko. And nakikita ko na ikaw yon. Okay? So yun, no, feeling niya dito parang mali yung mga desisyon na ginawa niya sa buhay niya. May mga pagsisisi talaga tong taong to. Okay, tignan pa natin. Tignan pa natin. Meron tayong jealousy. I'm very jealous. I can barely stand it. Nagsiselo siya sa mga nakakausap mo. Siguro may karelasyon ka na ngayon. Or pwedeng nalilibang ka na kung single ka pa rin. Nagsiselo siya sa mga taong kinakausap mo, mas binibigyan mo ng attention. So ano to, feeling entitled pa rin yung person mo. Kasi ba't ka magsiselos, di ba? So, feeling ko dito guys, wala naman na siyang karapatan na magselos pero nararamdaman niya. And parang wala sa lugar yung ginagawa niya rito. Medyo parang alam niyo yun, parang ang dating sa inyo, naiinis ka sa ginagawa niya. Dapat hindi niya yung ginagawa. Alam mo yun? Yun yung nakikita ko dyan. So, tignan pa natin. Additional message. Ano yung message dito? Ano po itong love reading? Meron tayong, you are mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something for me. Never really know where I stand with you. So, nakikita ko dito guys, parang may something sa inyo. May nangyayari sa inyo guys na kakaiba. Or binago mo na yung sarili mo. So, yung napifeel kasi ng person mo dito guys, parang ano, parang bakit ngayon lang nangyayari sa kanya to? Bakit parang may something sa kanya na hindi ko naman nakita nung kami pa? Parang ganon. So, may something sa inyo guys na upgrade. Okay? May nagbago sa buhay mo, may nagbago sa itsura mo, na parang nararamdaman ng person mo, hindi ka naman ganun before. Okay? So, yun yung pinapakita sa akin dito. And si person mo dito guys, parang sinasabi na, ba't hindi mo yan ginawa nung tayo pa? Bakit ginagawa mo ngayon na parang naghiwalay na tayo? So, alam nyo, medyo feeling entitled talaga yung person mo guys. Okay. My fantasy. You're my fantasy. I have pictures and video you save of you and use them for inspiration. I want you. Okay. Pinapantasya niya pa rin yung mga picture mo, no? Yung, siguro meron kayong picture together, video together. So, nakikita ko dyan, guys, pinapantasya pa rin ang person mo yun. Oo. Okay. Additional message. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Cups. Mahal mo pa tong person mo na to, pero kailangan mo siyang layuan. Parang ganun. Parang kailangan mo siyang talikuran. Ganun yung nakikita kong energy mo dyan. Siguro dahil takot ka na. Takot ka na na baka maulit na naman yung sitwasyon nyo. Kung paano kayo natapos. King of Cups. Grabe, no? Laki ng sacrifice mo dito, pero parang feeling mo hindi niya nakita yun. Yun ang nakikita ko dyan. Okay? So, I think meron talagang ibang involved. Kagaya nga nasabi ko, meron siyang ibang kinakausap nung kayo pa. Nalilibang siya eh. Hindi kanya naramdaman. Okay, tingnan natin. Meron tayong strength. Umasa ka pa. Actually, ito umasa ka pa na maayos kayo eh. Nung una, parang nandun ka pa rin sa point na siguro on and off kasi yung relationship nyo. So, umasa ka na baka mag-end, tapos bumalik. Alam mo, parang, kagaya sabi ko, parang on and off kayo. So, para kasing nasanay ka na ganun yung relationship nyo. On and off. Tapos, umasa ka na baka maayos pa. Diba? Pero hindi na nangyari yon. Okay? So, titignan natin guys yung energy.
Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person mo sa'yo. Meron tayong, ayan, the devil. Nakita niya talagang naging toxic siya doon sa relasyon. And masyado kanyang kinontrol. Alam mo yon, masyado niyang, basta manipulative tong taong to. Yun yung pinapakita sa akin dito. Okay? So, masyado kanyang kinontrol and minanipulate. And nakita mo na parang sobrang nagbigay ka dun sa relasyon. Na-feel niya na naging toxic siya ngayon. The devil, nakikita niya na parang walang tumatagal sa kanya. So, late niya guys nare-realize. Kasi pag narcissistic ka, never mong marirealize kung ano yung maling ginawa mo. Oo, lalo na kung yung taong yan is, alam mo yon, pili niya wala siyang pagkakamali. So, kung may nangyayaring karma sa kanya, hindi niya iniisip na dahil yun sa mga pinagagawa niya before sa inyo, iniisip niya na sinusubok lang siya ng Diyos. Baka hindi siya naniniwala sa karma. Okay? So, ayan. Ano naman yung tingin sa'yo ng person mo ngayon? Tingin ni person sa'yo. Tingin ni person sa'yo. Meron tayo Page of Pentacles. Page of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang mahilig ka sa flowers. Like, kanyang binibigyan ng flowers siguro noon, nung kayo pa. Okay, or kahit ngayon. And siguro ikaw, yung demand mo lang doon is parang panindigan ka niya. Pero hindi niya nga ginawa eh. Parang may pagka-mamas boy, mamas girl, ganun yung atake. And yung mas pinapakita sa akin dito, guys, mas nag-aano ka, nagkakaroon ka ng space sa sarili mo. And siguro mas gusto mo yung peace of mind mo ngayon. Kung ano yung meron ka ngayon. Okay? So, paano kanya nakikita? Napakasimple mo lang. Hindi ka mahirap paligayahin. And ikaw yung tipo ng tao na kontento. Okay? Tignan natin ano naman yung okay, ano naman yung tingin? Ano yung, ano nasa ba tayong words? Ano na yung magiging plano nitong taong to sa relasyon? Oh, 5 of Wands. Diba, manggugulo talaga siya sa buhay mo. Nakikita ko yung panggugulo niya rito. May mga bagay siyang hindi matanggap and parang feeling niya hindi naging klaro. So, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, parang nakakapagtaka na nakikisali siya sa issue mo ngayon. Parang ikaw, wait lang, ba't nakikisali ka sa issue? Hindi ka na makasali rito. Parang, anong ambag mo dito sa issue ko na to? Ganun eh. And, basta parang pabiktim itong taong to. Basta mag-ingat ka na lang ha. Medyo pabiktim yung nakikita ko sa kanya. O, 5 of Cups, oh. Siya yung... Naku, dapat lang talaga iniwan mo to. Itong taong to, guys, napaka-emotional. Okay? Pinamumukha niya sa mga taong siya yung biktima. Ayan siya, oh. Diba? Pero sa totoo lang, guys, nagkakaroon siya ng regret ngayon. Okay, outcome. Ano po yung outcome? Oh, 5 of Cups pa rin. Outcome, ayan. Pasad boy, pasad girl. Okay? May mga bagay na nakikita niyang gumaganda sa buhay mo. Maganda yung buhay na meron ka ngayon. Maganda yung hanap buhay mo. Meron kang supportive na pamilya. Bagay na wala siya. Pwedeng ang bagal ng improvement na tong taong to. Siguro wala kasi siyang pangarap sa buhay. No? Kaya walang nag-i-improve sa kanya. Okay? So, yun. Okay. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Gemini, Taurus, Aries, Cancer, Virgo, and Leo energy. Meron tayong Aquarius, Pisces, Gemini, Cancer, Aries, Taurus energy. Okay, Gemini, Aries, Cancer, Virgo, Scorpio, and Aquarius energy. Okay, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Sa side mo. Meron tayong 8 of Swords. Di ba stuck ka, oh? Kinulong ka niya sa hawla. Ganon. Parang
Parang hindi kanya binigyan ng laya or sabihin na natin sa buong relasyon nyo guys, wala kang peace of mind. May mga dinedemand ka sa kanya na parang pili mo makakatulong sa mental health mo pero never ka pinakinggan. Hindi naawa sa inyo. Walang kwentang tao. Diba? Walang kwentang tao yan. Kasi kung mahal ka niyan at may pakailam sa mental health mo yan, tinulungan ka niyan. Pero ikaw yung nakikita kong mas tumutulong pa sa taong to. Nung panahon down na down siya. Ikaw yung nandyan. So, siguro kailangan, bigyan mo ng space yung sarili mo. Huwag ka nang maawa sa taong to. Okay? So, tignan natin. Ano naman yung magiging... Okay. Ano yung magiging plano? 10 of Wands. Naku, galit na nga yung buong pamilya mo. Ang nakikita ko rito guys, parang sinasabi rito ng family mo, bakit nag-i-stay ka pa dyan? Ba't kailangan mo pasaktan yung sarili mo? Pwede ka namang umalis. Nandito naman kami. Maraming pwedeng magkagusto sa inyo, pero bakit apektado ka pa rin? So guys, tama yung sinasabi ng parents mo, no? Or ng mga friends mo, na dapat di ka na naapektuhan dito. Bigyan mo na ng kapayapaan yung sarili mo. Okay? So, doon tayo sa outcome. Meron tayong, lumalabas pa rin yung family. So, yung outcome dyan, guys, is family mo pa rin yung tatanggap sa inyo. Sila pa rin ang meron ka. Okay, tignan natin, guys, yung zodiac sign. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, and Pisces. Meron tayong Gemini, Aries, Cancer, and Virgo energy. Aquarius, Libra, Scorpio, Cancer, and Aquarius energy. So, ko tayo guys ng tatlong cards sa napapunta tong relationship na to. Sa napapunta tong relasyon na to. Meron tayong the Devil. So, kung pababalikin mo sa buhay mo yan, magiging toxic pa rin yan. Hindi guys magbabago yan taong. Meron tayong 8 of Pentacles. Siguro ang isa sa magiging problema nyo dito or pagtatalunan nyo is pera. Okay? Isa sa pag-aawayan nyo yan. Parang feeling mo wala kang magiging future sa taong to. Okay? So, meron tayong Page of Wands. Page of Wands. So, nakikita ko rito guys, parang may darating na isang tao dito na magbibigay sa inyo ng same energy na pwede mong ibigay sa isang tao. Kasi guys, sunflower, eto humaharap to sa kapwa nila sunflower kasi nag-exchange energy sila. So, ikaw meron kang isang tao dito na nandun ka na sa pinaka-downside ng buhay mo pero darating itong taong to para i-save ka. Okay? So, tignan natin guys, message ni person sa inyo. Or love advice. Meron tayong what once burned brightly now feels dim. So, siguro nandun ka sa point na pag sobrang dilim, totoo yun, no? Pag sobrang dilim at nagkaroon ng parang sunog, burnout, or parang nagkaroon ng kahit na maliit na apoy, parang maganda siyang tignan, di ba? Okay, hindi naman guys yung sunog talaga na sinusunog yung bahay. So, mga ganito lang. Parang ang gaan sa pakiramdam, 'di ba? So, yun din yung sinasabi dito na nandun ka sa pinakamadilim ng buhay mo ngayon, pero mas gagaan yung pakiramdam mo ngayon. Okay? Tingnan natin. Meron tayo, I'm worthy of the love I seek. Okay, so alam niyo guys, yung ginagawa ng mga Japanese, pag nabasag yung isang vase or kung ano mang babasagin, kinukulayan nila ng gold yan, tas mas gumaganda. So, yung sinasabi dito guys, kung feeling broke ka ngayon or parang feeling mo, hindi ka na mabubuo kasi nira ka na ng taong to, mali yun guys. Mas kapakipakinabang ka ngayon sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, okay? And meron tayong I question if I'm what you need. Okay? So, yan. Siguro nandun ka sa point na kina-question mo yung sarili mo kung ano pa ba yung kailangan mo? Baka siya yung kailangan mo talaga. Actually, ang kailangan mo dito, focus ka sa sarili mo, i-heal mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan ng kahit na sino para i-heal ka. So, sapat nang merong ikaw. Diba? Tulungan mo yung sarili mo, okay? So, hayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!